Problema pa rin sa bansa ang job mismatch o yung hindi pagkakatugma ng alok na trabaho sa kakayahan ng mga manggagawang naghahanap ng trabaho. Ang nakikitang tugon ng Labor Department, upskilling o dagdag na skill training para sa mga manggagawa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa halos 3,000 job vacancy sa job fair na ito, umaasang makakakuha ng trabaho ang college student na si Rose Ann, nag-graduate sa Hulyo. Para makatulong na rin po sa parents ko. Pagbabayad ng mga bahay, ng upa. Gayon din si Clarence na nagtapos ng K-12. Kailangan ko lang talaga po kuha ng experience po. Kasabay ng job fair, nakipartner ang Private Sector Advisory Council sa malalaking business at civic groups sa bansa, maging sa isang employment and training platform. Pumirma sila ng kasunduan para sa pagtulong ng pribadong sektor sa mas mabilis na job generation, job matching at maging sa upskilling o yung pagdadagdag ng skills at kaalaman para sa mas mataas na kalidad ng trabaho at mas mataas ding sweldo. Aminado ang Labor Department, problema pa rin ang job mismatch na may dalawang klase. Ang job skills mismatch kung saan may available na trabaho pero di akma ang kakayahan ng mga manggagawa. At ang geographical mismatch kung saan may skilled na mga manggagawa pero wala naman trabaho para sa kanila sa isang lugar. Para sa geographical mismatch, telecommuting o work from home ang nakikitang tugon. Para naman sa job skills mismatch, kailangan daw isulong ang skills training. I-upskill po sila o kaya i-align yung kanilang skill dun sa gusto nilang trabaho. Tuloy-tuloy din po yung ginagawang ikangay pagsusuri ng atin pong educational institution, DepEd at saka CHED. Para yung pong mga pagsasanay, mga tinatapos na kurso, pagkatapos po nila mayroon na silang makitang trabaho. Isa sa naghahanap din ng trabaho sa job fair ang taga Northern Samar na si Rinalyn. Graduate na siya ng Business Administration at nagbabaka sakaling makuha bilang teller sa isang malaking bangko. Pumili talaga ako na dito talaga sa Manila talaga maghanap trabaho. So, tapos more on experience, parang new working environment na din, ma'am. Nasa financial sector ang target na trabaho ni Rinalyn na isa sa pangunahing nag-ambag sa paglago ng Gross Domestic Product o GDP para sa unang 3 buwan ng 2024. GDP ang kabuuang halaga ng produkto at serbisyo na nilikha sa loob ng bansa at isa sa mga sukatan ng paglago ng ekonomiya. Ang services ay nagtala ng may pinakamataas na kontribusyon na may 4.2 percentage points. Ang accommodation and food service activities ay nagtala ng may pinakamataas na paglago na nasa 13.9% sa unang quarter ng taong 2024. Ito ay sinundan ng mga sumusunod. Financial and insurance activities na tumaas ng 10%. Mas mataas ang GDP growth rate na 5.7% itong first quarter kesa sa 5.5% noong huling quarter ng 2023. Pero mas mababa ito sa 6.4% na naitala noong unang quarter ng 2023. Isa sa nakikitang dahilan ng NEDA ang mas mahinang paggastos ng households pati ng gobyerno. We must acknowledge the moderate growth in our domestic demand, which reflected the less favorable business sentiment. Construction slowed down, no doubt affected by prolonged periods of extreme heat. Household spending also slowed due to elevated prices of major food items and the heat wave. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.